Nagpakita si Goku pero hindi na ang Gokung kilala ng lahat. Isang bagong anyo, maringal, nakapangingilabot at may enerhiyang lubos na naiiba. Absolute dominance. Nagningning ang kanyang katawan sa kumikislap na mga marka. Hindi marahas na sumabog ang kanyang aura, sa halip ay tila piniga nito ang mismong pag-iral, na para bang yumuyuko ang impyerno sa tahimik na sindak. Panatag ang kanyang mga mata, malamig, walang bulag na galit, tanging nakamamatay na kamalayan ang naroon. Kumikilos siya sa pagitan ng naglalakihang mga batong lumulutang sa kawalan ng kaharian ng impyerno. Malalaking tipak ng bato na dahan-dahang inaanod, walang langit at walang lupa, tanging nakakasakal na kawalan. Bigla siyang sumugod pasulong, saka lalo pang bumilis, naghahanap sa hilaga, timog at sa bawat direksyon. Pero sa bawat pagkakataon, nang walang anumang paliwanag, bigla siyang bumabalik sa mismong lugar na pinanggalingan niya. Walang pader, walang gapos, pero wala ring labasan. Biglang huminto si Goku. 80 taon na siyang naroon at isang kaisipan ang tumama sa kanyang isip na parang kidlat. Bakit hindi pa ako kailanman nagutom? Bakit hindi ako pinanghina ng lugar na ito? Bakit hindi bumigay ang katawan ko kahit nasa impyernong ito ako? At sa sandaling iyon, isang tinig ang umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na halakhak na punang paghamak. Hangal ka, ang payak na pag-iisip na iyan ang mismong dahilan kung bakit nanatili ka sa ilalim ng kontrol ng Daishinkan sa loob ng lahat ng taong ito. Ang hari ng kadiliman. Nagpatuloy siya ng may buong kumpiyansa. Ako ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya ng kadiliman. Automatikong kumukuha ng lakas ang katawan mo mula sa kapangyarihan ko. Kaya walang gutom, walang pagkapagod at walang kamatayan. Ang mismong pag-iral mo ay nakasalalay sa akin. Bumalot ang mabigat na katahimikan bago siya muling nagsalita, puno ng nakamamatay na panunuya. At dahil ang katawan mo ay kumukuha ng lakas mula sa kapangyarihan ko, ang kapangyarihan mo ay naging karugtong na ng sa akin. Unti-unti nang nagiging katulad ng pag-iisip ko ang pag-iisip mo. Dapat nga ay nagpasalamat ka pa sa akin. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Goku. Napangisi siya sa gilid, puno ng paghamak. Buwisit ka. Sino ba ang nagsabing kailangan kita? Iniangat niya ang kanyang ulo, nanginig ang kanyang aura, at nagbitak ang kawalan sa paligid niya na para bang nasasaktan. Ikaw ang kusang nagpakita at hindi na kita kailangan. Dahan-dahan siyang lumingon, nagliliyab ang kanyang mga mata sa nakapangingilabot na determinasyon. Makakalabas ako rito at ako mismo ang tatapos sa kanilang lahat. Isa-isa. Sa mismong sandaling iyon, sa pinakagitna ng palasyo ni Zeno, biglang natigilan ang Daishinkan. May kung anong tumago sa kanyang pandama, isang bahagyang panginginig, ngunit nakapangingilabot, na para bang may gumalaw sa isang gapos sa lugar na hindi kailanman dapat magalaw. Kumitid ang kanyang mga mata. Hindi, impossible. Malinaw niya itong naramdaman. Sinusubukan ng makalaya ni Goku. Hindi na siya nag-atubili at agad niyang binanggit ang dalawang pangalan, ang kanyang mga attendant. Margarita, Mojito. Agad na nagpakita ang dalawa, malamig at nakamamatay ang kanilang mga aura. Mahinang nagsalita ang Daishinkan, walang bahid ng awa ang kanyang tinig. May nangyayari sa selda ni Goku. Kung maramdaman ninyong nagsisimula na siyang mabawi ang kanyang kamalayan o kapangyarihan, patayin ninyo siya agad. Huwag ninyong hayaang maabot niya ang sukdulan ng kanyang lakas. Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang pamilyar na tinig ng bata ang biglang umalinggaw mula sa likuran niya. Uy, Daishinkan, ayos lang ba si Goku? Sabihin mo nga, nagkamalay na ba siya sa clock tower? Parang nanigas ang dugo sa mga ugat ng Daishinkan. Agad na naglaho ang mga attendant. Dahan-dahang lumingon ang Daishinkan at mumiti ng isang huwad, ngunit perpektong ngiti. Tama, Panginoong Zeno, ayos na ayos si Goku. Sinabi niya sa akin na gusto pa niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa clock tower ng mas matagal. Nagkunwari siyang nag-atubili sa kaidinagdag. Pero pansamantala kong tinanggihan ang hiling niya hanggang hindi pa kita nakakausap. Inosenteng ikiniling ni Zeno ang kanyang ulo. Teka, nakapagtataka naman. Napakahirap magsanay sa ilalim ng matinding bigat ng clock tower. Baka hindi kayanin ng katawan niya. Pagkatapos ay ngumiti siya. Pero kung iyon ang gusto niya, kaibigan ko siya. Hayaan ninyo siyang magsanay. Magalang na yumukod ang Daishinkan. Ikinalulugod ko, Panginoong Zeno. Pero sa kaibuturan niya, iba ang halakhak na umalingaw-ngaw. Isang madilim na halakhak. Wala si Goku sa clock tower. Nasa isang lugar siyang 1,000,000 ulit na mas malala. Ang clock tower ay ginawa para sa pagsasanay kahit gaano pa ito kabagsik. Pero ang Hell Prison at ang Flesh Prison ay nilikha para sa walang hanggang pagpapahirap sa isip at katawan na walang katapusan. Isang nakatagong pangamba ang unti-unting sumibol sa kanyang isipan.
Kailangan kong ilihim ito kay Zeno, anuman ang maging kapalit. Kapag nalaman niya ang katotohanan, magiging isang kapahamakang hindi na mapapatawad iyon. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Kailangan ko ng reserbang plano, isang planong makakumbinsi kay Zeno na si Goku ang may mali at isa siyang panganib na hindi dapat palayain. At kung hindi ako makahanap ng sapat na kapanipaniwalang dahilan, sandaling tumigil ang kanyang isip. Pagkatapos ay nabuo ang pasya. Tatapusin natin si Goku sa lalong madaling panahon. Inihagi si Gohan sa Flesh Prison, isang lugar na walang katulad sa anumang impyernong umiral. Isang malamig, tahimik at nakamamatay na impyerno, kung saan walang apoy na naglalagablab, kundi ang mga katawan ay unti-unting nagielo. Ang mismong hangin ay parang mga kutsilyo, humihiwa sa kanyang mga baga sa bawat paghinga. Nababalutan ng bitak-bitak na yelo ang lupa, at walang kulay ang kalangitan, na para bang sa pilitang inagaw rito ang mismong buhay. Sa paligid ng lugar, may mga aninong gumagalaw. Mga nilalang na hindi nilikha para mabuhay, kundi dinala lamang dito upang magpahirap at lumamon. Mga halimaw na may nakapangingilabot na katawan at nagliliwanag na mga mata sa gitna ng kadiliman. Mas mahahaba pa sa mga espada ang kanilang mga pangil, at baluktot ang kanilang mga anyo dahil sa lamig na parang mga bangkay na naglalakad. Hindi naririnig ang kanilang mga ungol, kundi nararamdaman hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Hindi ito kulungan. Isa itong walang hanggang katayan. Nakahandusay ang katawan ni Gohan sa ibabaw ng yelo, magaling na ang kanyang mga sugat dahil sa utos ni Whis, pero iniwan siya roon upang dahan-dahang mamatay. Mabigat siyang tumayo at sa mismong sandaling tuluyan siyang nakatindig. Isang lamig na hindi pa niya kailanman naranasan sa buong buhay niya ang bumalot sa kanya. Isang lamig na tumagos hanggang sa kanyang utak ng buto, nagpangatal sa kanyang mga ngipin at nagpanghina sa kanyang mga tuhod. Nanginig siya, saka napatigil, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-iisa. Ang una niyang ginawa ay umiyak. Nagyelo ang maiinit niyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya dahil sa pagtataksil, umiyak siya para kay Piccolo, umiyak siya para sa kanyang ama na ginawa nilang halimaw, at higit sa lahat, umiyak siya dahil sa alaala ng kanyang ina, ang pagtawag nito, ang pagsusumamo nito, na hindi maalis sa kanyang isipan. Doon niya lubos na naunawaan ang malupit na katotohanan. Nag-iisa na siya. Iniangat niya ang kanyang ulo, paos at basag ang kanyang tinig. Ako ay mahina. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanya, may halong matinding kawalan ng pag-asa. Napakahina ko. Nakatitig siya sa kawalan, nanginginig sa lamig. Kung hindi ako lalakas, mamamatay ako rito. Lalo pang tumindi ang lamig hanggang sa maramdaman niyang unti-unti nang nawawala ng pakiramdam ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay dumating ang pakiramdam na iyon, isang mabigat at nakakasakal na presensya. May nakatingin sa kanya. Mahina pero matalim ang kanyang tinig nang magsalita. Hoy, lumabas ka. Alam kong pinagmamasdan mo ako mula pa nang mahulog ako rito. Bumalot ang katahimikan. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag. Nyanig ang lupa. Mula sa kadiliman ay lumabas ang isang puting oso. Pero hindi iyon ordinaryong oso. Isang napakalaking nilalang, ang mga pangil nito ay nababalutan ng nagyelong mga selula, at malalalim na peklat ang bumabalot sa buong katawan nito, na para bang isa itong mamamatay taong hindi kayang mamatay. Pinunasan ni Gohan ang isang luhang dumaloy sa kanyang mata, saka siyang ngumiti. Isang ngiting basag sa pighati na naging matibay na pa siya. Nagsalita siya sa nakapangingilabot na kalmadong tinig. Sa wakas, may isang bagay na magpapalimot sa akin sa lamig na ito. Sumugod siya. Mabangis ang naging labanan. Walang awang umatake ang halimaw, habang nilalaslas ng mga kuko nito ang nagielong lupa. Lumaban si Gohan gamit ang pagod na katawan, pero nag-aalab pa rin ang kanyang diwa. Bumagsak siya, tumayo muli, tinamaan at patuloy na lumaban. Humalo ang dugo sa yelo at walang sinuman ang pinalampas ng matinding lamig. Pero hindi tumigil si Gohan. Sa huli niyang suntok, bumagsak ang oso. Tuluyan na itong natahimik. Nakatayo si Gohan, hinihingal. Pagkatapos ay naramdaman niya iyon. Matinding pangamba. May mas malaki. Mas mabigat. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Isang dambuhalang halimaw, maraming ulit na mas malaki kaysa sa oso. Isang katawan na parang gumagalaw na bundok. Mga matang naglalabas ng kamatayan. At sa unang pagkakataon mula nang mapadpad siya sa mundong ito, nakaramdam si Gohan ng takot. Gamit ang napakalaking mekanikal na braso ng oso, nagsindi siya ng apoy at niluto ang karne nito. Ang gutom sa lugar na ito ay isang kabaliwan, isang gutom na hindi kailanman mapapawi.
Kumain siya, nagsanay, pumatay, at ginamit ang mga halimaw bilang pagkain, sandata, at baluti upang maprotektahan ang kanyang katawan. Hindi siya tumakas, hindi siya sumigaw, at hindi siya bumigay. Lumipas ang mga araw nang hindi na niya mabilang. Nagbago si Gohan. Isinuot niya ang balat ng osong napatay niya, ibinalot iyon sa kanyang katawan bilang baluti laban sa matinding lamig, at tuwing lalo siyang nilalamon ng gutom at lamig, umuupo siya sa ibabaw ng ulo ng dambuhalang halimaw, na ang bungo nito ay ginawa niyang pahingahan at upuan habang kumakain. Mahina pero mabagsik na sinabi ni Gohan, kung gusto akong patayin ang impyernong ito, lulunukin ko ito, pira-piraso. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may bagong bagay na unti-unting isinisilang. Hindi na si Gohan ang wasak na batang dumating rito, kundi isang nakaligtas na marunong umangkop. At sa nagyayalong piitang ito, unti-unting hinuhubog ang anyo ng isang bagong halimaw, isang halimaw na binabad sa paghihiganti. Pagdating ni na Mojito at Margarita sa Hell Prison, pagkabigla ang unang bumungad sa kanilang mga mata. Ang mga gapos na ginawa upang durugin si Goku ay wasak na, at ang lugar na hindi nabuksan sa napakahabang panahon ay tila dinaanan ng isang tahimik na pagsabog. At sa pinakagitna ng bilangguan, nakatayo si Goku. Pero hindi na ang Gokung kilala nila. Isang kakaiba at hindi pamilyar na anyo. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ganap na nakatigil. Tuwid ang kanyang likod, nakataas ang ulo ng walang anumang tensyon, nakadilat ang kanyang mga mata habang nakatanaw sa kawalan. Walang aura. Walang bigat ng enerhiya. Walang kahit katiting na pagyanig sa espasyo. Ganap na kawalan. Wala rito ang kanyang kamalayan. Tulog, ngunit nakadilat ang mga mata, na para bang ang kanyang espiritu ay nakikipaglaban sa ibang dimensyon. Naramdaman ni Margarita ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang bahagyang panginginig ang gumapang sa kanyang mga kamay at paa. Isang sinaunang pakiramdam na para bang nilabag na ang mga batas ng lugar na ito, na para bang wala ng kapangyarihan ang bilangguang ito na ipataw ang sarili nitong kalooban. Si Mojito naman ay ngumiti, isang mabangis at puno ng kumpiyansang ngiti na nagtatago ng nakamamatay na pagmamataas. Kalmado ngunit mapanuksong sinabi niya, sa tingin ko ito na ang pagkakataon nating tapusin siya. Sabay silang lumapit, hakbang sa bawat hakbang, hanggang sa tumayo sila mismo sa likuran niya. Walang pag-aalinlangan. Walang senyas na nagpalitan. Bumagsak ang kanilang pag-atake na parang kulog. Isang mapaminsalang hampas, sinundan ng sunod-sunod na buong lakas na pag-atake, hanggang sa pinakawalan nila ang lahat ng mayroon sila. Pero hindi gumalaw si Goku. Hindi siya dumepensa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumingon. Tumama ang bawat hampas, at sa loob lamang ng ilang segundo, nadurog ang kanyang katawan. Napangisi si Mojito ng baluktot ng ngiti at mapanuyang nagsalita. Hindi ko akalaing magiging ganito kadali. Pagkatapos ay lumingon siya kay Margarita at idinagdag. Kung gusto mo, ikaw na ang lumapit at pumatay sa kanya, o tatapusin ko na ito ngayon at itatarak ang tungkod ko sa puso niya. Itinaas niya ang kanyang tungkod, humakbang ng isang beses, at sa mismong sandaling pababa na ang kanyang atake, naglaho ang katawan. Nawala ito na parang sumingaw. Walang tunog, walang bakas, walang enerhiya. Parang tumigil ang oras. Nagkatinginan ang dalawa ng walang imikan, at sa mismong sandaling iyon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanilang mga gulugod. Isang nakamamatay na panginginig, kahit naglalagablab ang impyernong nakapaligid sa kanila. Malinaw nilang naramdaman na may kung anong nakatingin sa kanila mula sa likuran. Isang bagay na hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa presensya. Ang mismong presensya ng kamatayan. Pagkatapos, isang hakbang lang. Isang mahinang tunog pero ubod ng bigat. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo si Goku sa likuran ng isang napakalaking batong yelo. Nakakatakot ang kanyang anyo. Mga matang walang bahid ng awa. Mga matang nagsasabing hindi na maiiwasan ang katapusan. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga tingin, nagkadurog-durog ang lupa. Nagbitak ang mga bato. Sumabog ang nagliliyab na apoy mula sa kailaliman. Marahas na sumiklab pa itaas ang mga apoy. Nanginig ang buong bilangguan na parang isang nilalang na naghihingalo. Doon lang nila naunawaan ang katotohanan. Hindi si Goku ang nakawala sa Hell Prison. Ang Hell Prison ang hindi na kayang ikulong si Goku. Bahagyang iniangat ni Goku ang kanyang ulo, sinulyapan sila mula sa malayo gamit ang kalahati lamang ng kanyang tingin, malamig at hindi na tinag ang kanyang mga mata, saka nagsalita sa mahinang tinig na tumagos hanggang sa kaibuturan ng impyerno. Nasiyahan ba kayo habang pinagbubugbog ang anino kong kopya? Sa sandaling iyon, tumagos sa kanilang mga puso ang pakiramdam ng kamatayan, isang takot na hindi nila kailanman naranasan, hindi nila maunawaan na para bang ang mismong likas na pagnanais na mabuhay ang sumisigaw.
Hindi na malayang napaurong si Margarita. Pareho nilang napagtanto na imposibleng makalapit man lang sa kanya, lalo nang makalaban. Nagpatuloy si Goku sa nakapangingilabot na tinig. Sabik na sabik akong hintayin ang pagdating ninyo, habang araw-araw ninyo akong pinahihirapan at nasisiyahan pa kayo roon. Iniangat ni Goku ang kanyang ulo at tiningnan sila, isang tinging hindi puno ng kabaliwan, kundi ng ganap na kamalayan, saka nagsalita. Naku, mali ang pagkaunawa ninyo sa tinging ito. Bakit kayo natatakot? Sa tingin ko, kaunti lang ang naitulong ninyo para marating ko ang pagbabagong ito. Ngayon, gusto kong suklian ang pabor. Sa mismong sandaling iyon, sinubukan ng dalawa na gamitin ang kanilang mahika, mga salamangka sa pagtakas, mga bitak sa dimensyon, kahit anong paraan para makatakas sa Hell Prison. Pero hindi tumugon ang kalawakan. Walang lagusan, walang tugon, walang labasan. May isang di nakikitang puwersang sumakal sa kanilang mahika mula mismo sa pinagmulan nito. Nang tuluyan ng mabawi ng hari ng kadiliman ang kanyang buong kamalayan at kapangyarihan, at ang kanyang presensya ay lumawak na parang isang aninong nakatayo sa likuran ni Goku. Tuluyan nang nabigo ang kanilang huling pagtatangkang makatakas. Doon lamang sila tuluyang nasiraan ng loob. Lumingon si Mojito at napasigaw, pagkatapos ay kapwa sila tumakbo, humaharurot sa pagitan ng mga bulkan at naglalagablab na apoy, dumaraan sa mga gumuguhong bato at naggangalit na impyerno gamit ang pinakamabilis na bilis na kaya nilang abutin. Hindi bilang mga anghel, kundi bilang mga hinahabol na biktima. Samantala, nakatayo si Goku sa tuktok ng isang nag-aapoy na bulkan habang umiikot ang hangin sa kanyang paligid. Tumingin siya sa kanila mula sa itaas at nagsalita ng may malamig at tiyak na kalmadong tinig, mas kalmado kaysa nararapat. At iniisip ba talaga ninyong may matatakbuhan pa kayo? Sa sandaling iyon, napagtanto nilang nagsisimula pa lamang ang tunay na sindak.